ay marami ang nagulat sa biglang pagpaalam nitong si Digong Duterte buhat sa loob ng kanyang kulungan sa Dahig, Netherlands. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay ito ho, bigla ang nagpaalam itong si Digong Duterte sa loob ng kulungan sa Dahig, Netherlands. Nako, ay bigla ang pangyayari ho ito, mga kaibigan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, dito sa malungkot na balita ito, lalong-lalo na ho dito sa mga masugid na taga-subaybay, masugid na taga-suporta ni Digong Duterte. Sapagkat dito ang bibigyan natin ng highlight at ibabahagi ko po sa inyo ay ang biglaang pagpaalam ni Digong Duterte sa loob ng kulungan, mga kaibigan. Abay, ilang taon na ba itong si Digong Duterte? Ito ay nakapag-birthday nung nakaraang ilang araw lang nakakaraan. Sa bagay, medyo may edad-edad na rin po ito. At ginagalang po natin ng edad ng bawat kapwa natin dahil tayo ay papunta diyan. But datapuat sa puntong ito ay hindi po rason ang edad para bigyan po natin ng public opinion, lalong-lalo na ho kung may nagawa at matitibay na ebidensya laban po sa kanya. At tinutukoy po natin ay itong si Digong Duterte, sapagkat ginagamit niya ho ang kanyang ilang taon na siya, ang kanyang edad, lalong-lalo na ang kanyang mga taga-suporta na ika nga po yan, sabi niya ay matanda na, ay hindi ho katuwiran niyang matanda na. Hindi yan ika nga po yung rason o lisensya na para ikaw ay hindi litisin, mga kaibigan. Ito, at ibabahagi ko po sa inyo at biglaang pagpaalam nitong si Digong Duterte buhat po diyan sa kanyang kulungan, mga kaibigan, sa Dahig, Netherlands. Marami ang nagulat po dito Hindi po akalain na ganito di ba? Ito, shout out po sa lahat. Ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like ko muna sa video na ito bago tayo magpatuloy. Paki-like lang po. At sa lahat po nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe po at maraming salamat, mga kaibigan. Ito po, ipabuhat po sa News 5. Mainit-init pa na balita, ilang oras lang po ang nakakaraan nito. Yan, papakita ko po sa inyo. Nandiyan po sa screen, ipa-flash ko po, pwede nyo pong i-screenshot para lubos nyo pong maunawaan. Ito po, I want to die in my country. Yan po ang pagpapaalam. Ito ba yung huling paalam niya? At sino kanino siya nagpaalam, mga kaibigan? Ulitin ko po, I want to die in my country. Gusto niya ay babawian siya ng buhay dala ng kanyang katandaan ay diyan po, dito po sa Republika ng Pilipinas. I want to die in my country. Country pala ni Digong ang Pilipinas, So nga pala, naging presidente siya. Ba't hindi niya minahal? Hindi niya minahal ang Republika ng Pilipinas. Kasi maraming uri ho ng pagmamahal Dapat mahal mo ang lahat ng teritoryo sa ating Pilipinas. Dapat mahal mo ang taong bayan. Hindi lang ang pera ng taong bayan ang mahal mo. Kung ang mahal mo lang ay pera ng taong bayan, at ikaw ay pumapaslang at nag-uutos ng pumaslang ng kapwa mo, hindi mo maituturing na mahal mo ang iyong bayan, mahal mo ang iyong bansa. Kasi nasabi niya dito, I want to die in my country. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo. Bahagi umano ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang makausap siya ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Bumisita ulit sa International Criminal Court ICC Detention Center ang Vice BC, pero
sa telepono lang niya nakausap ang dating Pangulo. So bumisita ho itong si Sara Duterte, ba't hinarang ho, hindi pinayagan at pinagbigyan naman po by telepono para makausap ang kanyang tatay. Tiniyak naman ni VP Duterte sa kanyang ama na patuloy nilang inaasikaso ang kaso ng kanyang ama. Nakadetine ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands dahil sa kinakarap niyang reklamo crimes against humanity kaugnay na madugong drug war noong kanyang administrasyon. Ito po ang kanyang nga po ihabilin dito kay Sara Duterte. Ipapakita ko po, ito po yung kanyang habilin ni Digong, mga kaibigan. At sinasabi ko nga ay nagpaalam na. Muli kong ulitin mga kaibigan, hindi po porket nagpaalam na ay binawian po ng buhay. Hindi po ganon mga kaibigan. Ito po ay isang uri ng pagpapaalam ni Digong dito po kay Sara Duterte. Ito po, he wants to go back the Philippines. Sabi niya, I'm an old man, I can die anytime, but I want to die in my country. Maliwanag po, nandiyan po sa screen, pwede nyo pong screenshot. So maliwanag po dito, nagpaalam na siya dito po kay Sara Duterte, buhat sa kulungan na ang gusto ni Digong Duterte ayon sa kanyang binitawan na pagpaalam kay Sara Duterte by telepono ay he wants to go back, gusto niya bumalik ng Pilipinas, sabi ni Digong Duterte, at ako ay matanda na, sabi niya, at pwede akong mamatay anumang oras at gusto kong mamatay ay sa ating bansang Pilipinas. Yun ang gustong ipahiwatig ni Digong Duterte, mga kaibigan. Nako, ay alam nyo, ay ilang araw na lumalabas sa social media, malalaking stream media, na bumabait itong si Digong Duterte. Ayon dito sa mga pahayag na binibitawan ni Sara Duterte sa interviews sa kanya, mga kaibigan. At ito nga ang latest update, itong pagpapaalam ni Digong Duterte na ang sabi niya, kung siya ay mamamatay ay dapat sa Pilipinas at gusto niyang bumalik na sa nga po'y bansang Pilipinas. Maniniwala po ba kayo? Dahil wala naman po itong confirmation, mga kaibigan. Buhat doon sa kulungan ay wala po tayong confirmation na hindi po natin alam kung ito ay talagang sinabi ni Digong Duterte, mga kaibigan. Si Sara Duterte lang po ang may sabi nito tuwing harap sa social media. Ito is pawang may public opinion. Pinabababango ba? Ang tawag doon, nabubulol tuloy ako. I'm sorry. Pinababango ba ni Sara Duterte ang kanyang ama? Kahit hindi niya sinasabi, ay sasabihin niya. Katulad niyan, totoo ba na sinabi ni Digong Duterte na siya ay uuwi na at kailangan niyang umuwi, kailangan niyang bumalik ng Pilipinas at gusto niyang mamatay sa bansang Pilipinas? Yan ay isang uri ng pagpapaalam, mga kaibigan. Kahit nasabi natin, nagpaalam na si Digong Duterte. Kasi itong mahirap na po tayo magtiwala dito. Dito po kay Sara Duterte, kay Piatos. Doon sa mga resibo nga na Piatos, ang dami niyang piniki sinabi niya na papaslangin niya at ipapapaslang si President Marcos. Undari ko dyan, tinanggi niya pa. Paano pa tayo magtitiwala dito? Ito isang taktika ni Sara Duterte, isang strategy para lang sa ganun bumango at magbait-baitan kunwari. Ito nga si Digong Duterte sa loob ng kulungan, kahit hindi naman sinasabi, ay sasabihin niya, nagawa ng paraan at sa ganun. Ay baka pagbigyan ng ikangay pansamantala na kalayaan, dahil yan din ay nga po'y tinitingnan ng behavior niya. Malaking impact yan, mga kaibigan, tungkol doon. So, kinulang po tayo sa oras, bigyan po natin ng part ito, mga mahal kong taga-subaybay. Ang maliwanag po dito ay marami ang nagulat sa biglang pagpaalam nitong si Digong Duterte. Diyan buhat sa loob ng kanyang kulungan sa The Hague, Netherlands. At ang sabi nga niya, gusto niyang mamatay ay sa bansang Pilipinas, kaya gusto niya lang makauwi na, mga kaibigan.
isang like ko sa video na ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpak.